bidyong ito, pag-uusapan natin ang pagtugon ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sa kasaysayan ng sinakop ng mga bansa, dalawang paraan ng pagtugon ang lumitaw: pag-aalsa at pagtanggap at pag-aangkop. Ang pag-aalsa ay ang armadong paglaban sa mga mananakop upang ipagtanggol ang kalayaan, lupain at kultura. Kadalasan itong ginagawa ng mga katutubo na sasakupan laban sa mapang-aping patakaran ng kolonyalismo. Samantala, ang pagtanggap at pag-aangkop ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga mananakop. Layunin nito ang makamit ang mga benepisyo tulad ng personal, ekonomiya o pampolitikang pakinabang habang pinapanatili ang kultura at sariling pagkakakilanlan. Sa panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas, maraming pag-aalsa ang naganap sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ang mga pag-aalsang ito ay pinamunuan ng iba't ibang pangkat ng mga katutubo. Ang layunin namang ito ay maibalik ang kanilang mga karapatan at kapangyarihang tradisyonal. Ito rin ay naging tugon laban sa sapilitang pangangangkam ng lupa, di makatarungang pabubuwis at presahang paggawa. Ilan sa pinakatampok ng mga pag-aalsa laban sa mga Espanyol ang pinamunuan ng mga Dagami, Lakandula at Sulaiman, Magalat, Tamblot, Bankaw, Itneg, Sumuroy, Zambal, Dagohoy, Silang at Palaris. Ang mga pag-aalsa laban sa mga Espanyol ay patunay na matibay na paninindigan ng mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang kalayaan, karapatan at kultura. Bagamat hindi agad nagtagumpay ang mga ito, ang mga rebelde tulad ni Dagami, Lakandula, Dagohoy at iba pa ay nagpakita ng tapang at pagkakaisa laban sa pang-aapi at kawalang katarungan. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, lumitaw ang kilusang propaganda na pinamunuan ng mga ilustrado tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina. Nilalayon nitong itaguyod ang mga reformang pampolitika sa mapayapang paraan. Binigyang diin ng kilusang ito ang mga hinaing ng mga Pilipino at naging daan upang maihanda ang bansa para sa mas matapang na hakbang tungo sa kalayaan. Noong 1892, itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan, isang samahang mahalaga sa paglulunsad ng himagsikang Pilipino noong 1896. Layunin nitong wakasan ang pananakop ng Espanya at magtatag ng isang malayang bansa. Ang Katipunan ay naging sagisag ng tuwirang paglaban sa kolonyalismo at nakakuha ng malawak na suporta mula sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Halagang bigyang pansin na nanatiling malaya ang ilang grupong Moro at mga katutubo ng Cordillera dahil sa matagumpay nilang pagprotekta sa kanilang mga komunidad. Ginamit nila ng mahusay ang likas na kapaligiran bilang depensa laban sa mga pagtatangka ng mga Espanyol na sakupin sila. Taglay nila ang matibay na pagkakakilanlang pangkultura at panlipurang estruktura na nanatiling matatag sa kabila ng impluwensya ng mga dayuhan. Sa kabuuan, ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang katapangan at pagkakaisa sa harap ng pananakop ng Espanya. Ang iba ay mapayapang nanawagan ng reforma tulad ng mga ilustrado sa kilusang propaganda, habang ang iba naman, tulad ng Katipunan, ay direktang lumaban para sa kalayaan. Samantala, ang mga Moro at katutubo ng Cordillera ay matatag na nagdepensa sa kanilang kasarinlan at kultura. Ang kanilang magkakaibang tugon ay sumasalamin sa malalim na pagmamahal sa bayan at hangaring makalaya mula sa kolonyal na kontrol.